Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This may channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga ang gusto mong makuha natin, all the details is in description below. Punta kayo dyan sa aking pinaka-YouTube channel. Makikita nyo dyan yung link ko. O kaya ilalagay ko dyan sa aking screen. No? Para ma-check nyo din. Para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading, hindi personal reading. Vice versa, energy reading tayo. Cancer. Okay, love story, financial pinch. Uy, ganda to. Ibig sabihin, may parating na opportunities, abundance, or luck when it comes to your money. May ba kayo sa love store? Ganda nito. And syempre, we have the year. May good news na parating. No, yan. Or pero may parating na good news eh. Baka ito yung, baka related siya sa pera or magko-connect sa trabaho, pera, kung ano man yan, basta connected ang pera. Okay? Sa iba. And then also, or any good news na maaring ito is kasisiya mo kasi kaya nga good news, diba? And then also, mag-ingat kayo sa tenga. Ikaw, someone who's connected sa iyo, pwedeng nandun sa point na iba sa inyo baka nanghihina na yung pandinig, o kaya naman may pumasok na insect, mamaga, kung ano man may mga pumasok man dyan, o baka naman kailangan na rin mag-cotton buds, no? O baka naman, hoping wala kayong sakit pagdating sa tenga. No, alam niyo naman maraming may sakit pagdating. Maraming klase ng sakit pagdating sa tenga, di ba? Basta mag-ingat kayo pagdating sa tenga. Gusto, ang ganda ng ano. Oh. And meron kang career. Okay, meron kang mga sitwasyon na kakaririn mo, no? Or may mga situation sa buhay mo na i-work it out mo or there's a growth. Kung titingnan mo dito si financial pain tsaka si good news, eto 'di ba growth yan. Ibig sabihin, maaari magkakaroon ka ng mga signing when it comes to papers and documents, may mga isusulat ka, i-write, kung ano man yan. Yun, sabi, yun ang ano sabi dito, yun. And then also, na-distract ako dun sa text ng ate ko. Yun, there's a growth situation happen into your life. Pwedeng ito yung mga opportunities na darating sa iyo o yung abundance na to, yun yung mag-growth or kung ano mga bagay na gagawin mo is yun yung mag-growth. Also, we have the June. Sa iba sa inyo is maaring handin yung point na may kakilala ka na birthday is June. Yan, is your birthday mo is June, di ba? And then also, this is a protection din kasi ano, handin yung point na someone's guiding you or ikaw may tao ka na ginaguide o pinoprotektahan, vice versa. Sa iba, yung mga angels kayo, na mag-trust kayo sa angels nyo, angel guide nyo kasi kayo is pinoprotektahan. Ibig sabihin, kung andito si June, is your guiding angels is may mensahe siya na ibibigay sa iyo. No, makinig ka sa kanya. Kasi eto yon sa iba. Kumbaga, maaaring ito is, kasi tingnan mo, puro bulaklak siya, di ba? Ibig sabihin, this is a good news. Beautiful things happen. Maaaring ito is related to your work, pera, trabaho, opportunities, o mga bagay na sitwasyon na ikaka-growth nyo. Yun na nahan dito And then also, is, June ko also is yan mga sick, maaari may something happen in the past June or may mga nag-mark when it comes to June. Siyempre, yun yung birthday mo rin. And then also is in the past June or sa next year of June, pwedeng sa iba ganun. Also, June is a 6 minutes, 6 days, 6 weeks, or 6 months. Ganyan. Beautiful things happen. Ang sinasabi dito, it's more on blessing kasi ito nagbibigay siya ng blessing. Yung kamay niya kasi nakaganon. Kaya nako, i-receive nyo siya ng bongga-bongga. Okay? Sa iba sa inyo. Pero alam nyo, may mga sitwasyon, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng temporary problem. Ibig sabihin, either, halimbawa, may mga bubukas na opportunity sa buhay mo, o may mga naiisip ka na idea to pursue, kakaririn, o i-work it out, pwedeng nahandun yung pag-iisipan mo siya, no? Yan, may mga bagay ka na pag-iisipan, worrying, doubt, yan, mga pag-aalinlangan mo, unclarity, situation, decision, ganyan. Medyo may konting poproblemahin naman para sa iba, no? May mga unsuccessful plan, pwede yung mga bagay na hindi mo ma-pursue na situation o kaya is meron kang sitwasyon na hanggang ngayon is nakabuhol ka doon, no, sa iba sa inyo. Pero ang ganda ng ano mo,
Ang ganda ng card. Okay, we have the fail. Time to get out of a situation. Kung titignan mo, this is a problem. Ibig sabihin, you feeling drained, you feeling empty, parang hindi, parang it's dark place or dark situation. Ano. Ibig sabihin, ito na yung pagkakataon mo na lalabas ka na doon or kinakailangan mong lumabas doon o umalis doon sa sitwasyon na. Kasi why, di ba? Tulad na sabi ko dito, andito si love story. Ito yung financial pinch mo, di ba? Tapos andito yung angel, andito yung work na nagkakaroon na ng growth, tapos andito yung maraming magagandang blessing. Kung saang aspeto ng buhay mo yan ha, ibig sabihin na andito talaga yung guide angels mo na ikaw ilalagay niya sa tamang situation or sa ikakaganda ng iyong buhay o ikakalago. Or kung saang aspeto ng buhay mo ito, ha, and then also, we have the dragon. OMG. Okay. Beware of self-delusion. Ito yung mga sitwasyon na kasi we need to be calm. No? Kailangan nyo maging kalma. Baka mamaya, baka nagkamali ka lang, maling akala mo lang. Huwag kang masyadong magiging dragon. Kung sa isang point din is huwag kang pabigla-bigla in any situation into your life. Kailangan mo talaga pag-isipang maigi. O kaya, nandun din kasi yung cloud, di ba? Yung worrying situation, pwedeng papasok dito yon. O kaya basta wag kayo masyadong bubuga ng apoy, ganyan, yung kung gusto mong bumulyaw, manipa, or kung ano man yan, wag ka na lang pumatol, no? Or kaya naman is wag kang makisawsaw sa mga ganong sitwasyon, no? Or wag kang masyadong makikinig din sa mga tao na sa tingin mo is hindi makakagot para sa basta wag kang pumato sa dragon or wag kang maging dragon. Okay? And we have, ganda ng card mo. We have the key, successful outcome to your problem. Alam mo, when it comes to Aki kasi, ito yung sitwasyon na ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang yung nakakaalam kung makikinig ka when it comes to a sign, mga sign, sinyales na ibibigay sa iyo ng iyong guided angels. Nasa iyo yung key. Kung gusto mo magkaroon, kasi this is a successful problem. Ibig sabihin, may mga mag-open na opportunity para sa iyo. Ito si Pinch, ito si Good News, diba? Si Work, and si ano. Ibig sabihin, ito na yung blessing na ibibigay sa iyo ng universe kasi mag-open siya. Mag-a-unlock ito, yung mga opportunity na to. And also, yung answer is wala sa iba. Ikaw ang makakasagot ng problema mo. Ang pagbabago ng destiny mo, nasa sayo din kasi nasa sayo si Susi. No? Kaya nahandito rin si temporary problem. Kaya nandun yung point na maaari mag-aalinlangan ka o mag-worried ka sa situation. But still, nasa sayo yun. Kung gusto mo pumulupot pa rin still in your situation, dito sa fail, wala tayong magagawa doon. Nasa sa'yo yun. Decision mo kasi nasa sa'yo si Key. Kumbaga, ibinibigay na sa'yo itong opportunity na to, lahat. Kasi ang ganda niya no? Ikaw lang makakasagot. Ikaw pa rin, kumbaga, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Okay? And we have the ladder towards success. Oh, success and success. Ibig sabihin, kung titignan mo to, di sa problem, worry, yung pag-aalinlangan, doubt. Ito yon. Pero, ang sinasabi dito, magbababa si angels. Magbababa siya sa'yo ng ladder na mag-going toward ka to up yourself sa isang sitwasyon mo. Kasi, handito nga yung growth di ba? Andito yung growth. Ibig sabihin, basta nasa sayo si Ki ha, nasa sayo si Ki. Magbababa siya na opportunity sa'yo kasi si financial pinch, depende lala sa'yo kung aakit ka dito. Pero itong ladder na to is, nakita mo yan, pataas yan Ibig sabihin, you're going toward to a growth situation. Ha, tanda mo yun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, kaya wag mong pigilan yung mga bagay o sitwasyon o wag mong labanan yung mga pagbabagong pwede maganap sa buhay mo. Pero ikaw lang din na makakasagot niyan. Hindi itong angels mo, guide, or hindi yung ibang tao na kasama mo sa trabaho. Pero ikaw yan, if you want to stay sa Pale at saka sa Dragon, choice mo yon. At saka dito kay Nat, choice mo yon. Tatlo lang yan ay apat yan, ito. Kung gusto mo mag-stay dito sa apat na to, okay lang. Pero itong mga opportunity na ito, na nagbubukas na ito, kung tatahakin mo siya, mas mag-growth ka. Kasi ito, paangat yung ladder na to. Hindi siya pababa. Diba? Climbing toward success. Diba? Choice mo pa rin yan. Hindi ka naman pinipigilan ni universe sa situation mo, ha? And also, we have the someone is living in your life. When it comes sa someone is living to your life, pwedeng ikaw ito, na aalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, kasi this also the dark, diba? This an empty chair. Aalis ka sa isang sitwasyon mo, ng buhay mo, na maaring yun yung
hindi ka nag-growth or sa tingin mo is hindi nag-workout sa'yo or kung ano man yan. No? Or sa iba sa inyo is may tao na aalis sa buhay mo. Pwedeng separation, pwedeng losing someone, or kung may mga alaga kayong hayo, pwedeng ganun, mga ganun na, yan. Depende sa iba sa inyo kung ano. Sa iba sa inyo, maaaring ikaw ito kasi handito naglabasan kasi si opportunity of success sa'yo. No? Well, choice mo pa rin. Be careful, do not take a risk. Andito yung sitwasyon, also this is a problem. Ibig sabihin, do not take a risk. Andito nga yung sitwasyon na ibibigay sa'yo muna ni universe yung key na ito. At ito yung sitwasyon na pag-iisipan mo. Diba? Yan yung sitwasyon na pag-iisipan mo. Pag-iisipan mo yan. Nasa sayo pa rin yung desisyon. Ibig sabihin. If you want to stay dito sa situation na puro dark, okay lang. Hindi ka pipilitin ng angels mo o ni universe. Pero, bibigyan ka niya ng pagkakataon para mas umunlad o mas mag-growth sa buhay mo. Ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo, is binigyan ka ng chance, may pasok sa Sabado, ganyan. Okay lang ba na pumasok ka? That's also the key of the opportunity to grow to success. Ito yung pinching, di ba? O kaya naman is may mga nagbukas na opportunity sa'yo kasi andito nga si key. Sa trabaho mo, napakalit ng sahod, tapos talo ka, wala kang kinikita. If you want to stay, okay lang. Pero, ibibigay sa'yo itong unlocking situation na to, na mas mag-growth ka. Kasi dito, kung tinan mo, puro dark siya, di ba? Kung ito, titingnan mo ito, may mga dahon, growth, success, pinch of ano yan, di ba, nag-golden siya, tapos ito, golden din. Choice mo pa rin yan. Hindi ka niya pipilitin. Kung sa relationship siyan, ganun din. If you want to stay in a third-party relationship, ikaw yun. Ikaw pa rin magdidesisyon nun. Ando lang yon. Basta vice versa. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, kung sa pag-iipon man yan ng pera, if you want to stay at hindi ka magkakaroon ng strategy, choice mo pa rin yon. Kung magiging mas magastos ka, dan sa pumapasok dan sa pumapasok, mas maraming lumalabas dan sa pumapasok na pera, choice mo pa rin yon. Kasi nasa sa'yo key. Nasa sa'yo ang key. Diba? If you want to live yung situation na yon, mas good. Very good yon. Pero ikaw pa rin ang magdesisyon, hindi ka pipilitin ng universe when it comes in this situation, ha? Ikaw lang ang magde-decide nito. But still, maganda yung card mo sa nakikita ko dito. Kasi ang dami mong chances to growth. Kasi mag-growth ka na eh. Yan na natin to. Ang ganda ng card mo actually. Sa iba sa inyo, kung may mga tao na may mga utang sa inyo, still nandito yun. Baka may mga umiiwas o pag-iwas na sitwasyon, mga undeciding situation, pwedeng nahado sa point na yun, mga bagay na pinoproblema, wino-worrying, dinadoubt, nag-aalinlangan, pwedeng nahado sa point na yun, o may mga unresolved situation. Pero ang ganda ng card mo. Sa akin ang ganda. Ewan ko lang sa'yo kung ma-accept mo siya or hindi. Pero basta palagi mong isipin, nasa sa'yo si key. Dito ka o dito ka. Yun lang yun. Your energy. Okay, when it comes sa Okay, when it comes sa yung energy, is natin yung sitwasyon, may mga bagay ka daw na iniisip na nagkakaroon ka ng self-doubt, nagkakaroon ka ng mga blockage, or may mga bagay na iniisip ka na medyo nahihirapan ka o na medyo napuprostrate ka, pwedeng nahado sa point na yun, ano? May mga bagay o sitwasyon ka na naiisip o gusto mong i-pursue na hindi mo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan. Kumbaga, there's a choices, no? Na situation. Parang nabasa ko rin yan na di ba sabi ko sa'yo parang ay magkakaroon ka ng pagdidesisyon sa dalawang sitwasyon. Kumaga yung choices. Ito yun. Nandito pa rin yun. Maaaring iba sa inyo hindi pa talaga kayo nakakapag-decide, no? Kaya nilabas sa isiki. Yun. And then also is when it comes sa iyong energy is nandun yung point na maaaring iba sa inyo is may mga nararamdaman kayong pain, masakit ang mga kalamnan nyo, kasukasuan, buto-buto, muscle, mga ganyan. May mga pananakit ako na nakikita sa'yo. Baka rin kasi pagod ka.
No, pwedeng nandun sa point na yun sa nakita ko dito. Andito rin yung point na sa iba sa inyo is medyo nalalack of plan ka, pwedeng indecided ka o hindi ka makapag-desisyon sa situation mo o hindi ka makapag-forward. Pwedeng na doon sa point na yun or may mga bagay ka na iniisip na do I need to progress ba ito or hindi, ganyan. Pwedeng may mga bagay na hindi ka talaga makapag-action. Pwedeng na doon sa point na yun, kaya nga nagkakaroon ng choices. May mga situation na may panghihinaan ng loob o kaya is yun nga, nalalack of plan na situation, hindi nakakapag-forward. No, ingat na lang din sa iba sa inyo. Baka handun din yung point na masakit yung likod mo, batok mo, balakang mo, balikat mo, ganyan. O kung ano man yan, basta nasa likod, tsaka yung mga sinabi ko kanina. No, nasa sayo naman yan eh. Ingatan nyo lang yung sarili nyo dito ha, sa sitwasyon. I-remedy nyo kaagad, magpahinga kayo, o kung medyo para hindi lumala, magpa-check up kayo if ever, or someone who's connected sa iyo. Sige natin. Parating po kay Cancer. Parating sa iyo. Ay, Wheel of Fortune, oh. Ito yan eh. Ito yan. Ito yung side na yan. Ito. Wheel of Fortune. Binigay na sa'yo yung Wheel of Fortune. Binigay na sa'yo yung Wheel of Fortune. Ganda. Oh, 10 of Cups, oh. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may mga bagong project ako na nakikita sa iyo or may mga bagay o sitwasyon na magte-take a risk ka. Susubukan mo, makikipagsapalaran ka. Handang din yung point na parating sa iyo is may mga sitwasyon daw na mag-aalinlangan ka. As in, mag-aalinlangan ka. Yun, may mga sitwasyon na mag-aalinlangan ka, nandun din yung point na magkakaroon ka ng mga pagdududa o takot para sa iba o kaba, o kaya naman is may mga bagay o sitwasyon na medyo mapipigilan ka nun, no? Tao man yan o mga any situation into your life, may mga ganun, parating din sa iyo is may dalawang tao na maaring ito is malapit talaga sa'yo, nakakausapin ka for your success in life or for a decision making. Parang nando sa doon. Or pwede rin naman na may dalawang tao, kasi may communication ako nakikita sa dalawang tao eh. Sa dalawang tao. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo ha. Basta dalawang tao yun. Malapit to sa iyo eh. Pero ang meron silang sasabihin sa iyo or siya, 1 to 2. Sa iba baka 1 lang or sa iba 2. May sasabihin siya sa iyo for something decision making or for something na either opportunity ito o kaya naman yung ikapagpapabago ng buhay mo. Or pwedeng sila yung tao no, siya or sila yung tao na magbibigay sa'yo ng luck sa buhay mo. Pwedeng sa iba is ganon. Sa iba naman sa inyo is may mag-open, tulad sabi ko sa iyo, may mag-open ng mga opportunity sa iyo. May sitwasyon na matatapos. May end o potential ending na sitwasyon or sa iba naman is may new beginning, sa iba naman is tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay nyo. When it comes to a new direction, kasi yan yung halimbawa sa relationship, magkakahiwalay kayo and you're starting a new direction in your life. O kaya naman is mag-iibang bansa kayo, o kaya naman kung ano yung meron kayo ngayon na opportunity, mari may mga itatry kayo, magde-decide kayo to change, o kaya naman is kung ano ba mga decision, there's a new beginning happen into your life. Basta iba sa inyo, isataha kayo ng bagong direction sa buhay nyo. Handito rin yung point na may mga i-daydream ka or fantasizing or nandun yung wishful thinking mo ngayon sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na may makaka-receive ka raw ng gift, tulong, pagmamahal, or pera. Or vice versa, ikaw ito sa kanya or kanino man. Na handito rin yung point na meron kang pangarap na makakamit sa buhay. There's a reward, success, or pangarap na makakamit mo sa buhay. Handito rin yung kumbaga there's a difficulties
na situation na matatapos eh. Kulang sabi ko kasi handun yung fortunate outcome din. Handun din yung point na magkakaroon ka daw ng bagong magandang sitwasyon. Kasi andito rin siya, eto siya, nasa andito oh. Ng bagong magandang sitwasyon sa buhay mo. Yun. Pero ang hindi ko maintindihan sa iyo, iba kasi yung tinatakbo ng inside na nararamdaman mo dan sa pinapakita mo outside. May ganun sa iba sa inyo. Pero it's your choice to ha. Yan. Choice mo yung mangyayari na ito. Pero yun yung nakikita ko sa iyo na sitwasyon. Alam mo ba na sa bagong magtahak ng yung direksyon o opportunity na darating sa buhay mo is yun daw yung makapagpababago ng buhay mo at mas makakaipon ka daw ng money or mas makakasave ka ng money. Alam mo, may pagtulong din ako nakikita. Hindi ko alam kung mahihingi ba sa'yo ng tulong or may taong hihingan mo siya ng tulong. Basta may pagtulong situation ako nakikita dito. Sana wag mangutang, di ba? Yan, may mga union, open communication, or may tao na makikipag-commit, there's a connection, or partnership sa iba. May mga ganong sitwasyon. Ano mo rin ha, wag ka rin masyadong pasaway or sa iba dito kasi aling-langan yun eh. O kaya kung may mga pasaway na tao, ganyan, iwas ka na lang. Pero tingnan natin yung dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Cancer. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo yung situation mo na alam mo yung hindi ka magkaroon ng mga bagong plano sa buhay mo. You need yun, ano, magkaroon ng mga bagong strategy, magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, kailangan yun. Kumbaga, iwasan mo yung sitwasyon mo sa buhay mo na nagsasakripisyo ka na it's pointless. Kumbaga, parang yung sacrificing, pwedeng may napapala ka, but not too much. Parang hindi ganon, hindi ganito. Hindi ganito. No? Nandito sa part na to. Ganon. Pero choice mo yon. Medyo iwasan mo lang doon, no? Iwasan mo yung magkaroon ka ng delay or ma-stuck ka sa sitwasyon mo na sa tingin mo hindi naman good para sa iyo. Nandito rin yung point na iwasan mo yung magkaroon ka ng self-limiting sa sarili mo. Ibig sabihin, is you need to sacrifice with something na ikaka-growth mo. Ganon. Kumbaga is, yung gusto mo itry mo. Why not, diba? Yun lang yun eh. Kumbaga, kung lilimitahan mo yung sarili mo at magbaboundary ka na agad para sa iyong opportunity sa buhay to growth, choice mo yon. Iwasan mong ma-out of control ka, ma-stagnant ka, or magkaroon ka ng delay or cancel situation. Ma-out of control situation, iwasan mo yon. Kailangan palagi kang merong clear path, positive destination, at handin yung point na ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo na basta yun na ganito. Okay? Iwasan mo la, you need to find peace or nandun yung point na may sitwasyon ka na kailangan mo talagang i-let go or nandun yung point na fresh start. Kailangan mo mag-start ng fresh start sa buhay mo. Also, nandito rin yung point na may nakikita akong parang siguro if ever na there's a situation na medyo nahihirapan ka talaga, pwede ka naman mag-confess or makipag-usap sa tao na hindi ka ibebenta, na alam mo na pwede silang, na open sila, ganyan, para hindi ka rin mahirapan nandun sa point na yun. Tsaka iwasan mo na hindi ka magtira sa sarili mo ha. Yun. Kailangan mong i-evaluate yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Basta mag-put effort ka lang. Mag-put effort ka, kailangan handun yung lakas ng loob mo. Gamitin mo din yung mind mo at intellect mo. If you want to crossroad, di mag-crossroad ka. Diba? Yun lang yun. Yung iba sa inyo, maaring nagkakaroon kayo ng difficult decision this time talaga eh, no? Pwedeng nahadon sa point na may mga bagay kayo na tinitimbang pa talaga or nabibiingkot ka in a middle situation kaya hindi ka rin talaga makapag-decide. Pero, ganun. Basta iwasan mo yun, no? Yung mga confusion or pagkalito or takot, anxiety, stress, delay situation. Kasi alam mo sa sarili mo anong pwede mong gawin.
Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer. Ang ganda ng card nitong tao na to. Itong tao na to. Mga tao na to. Cancer. Okay, when it comes to love. When it comes to love, kung puro kwenta kaya. Kung single ka. Okay, kung single ka, yes, maaring nandito yung point na kilala mo na to eh. Pwedeng LDR kayo, o kaya hindi man siya LDR, pero kumbaga hindi kayo same place, ganyan. No? Pwedeng iba dito is mag-uumpisa kayo by a friend or makikilala mo siya by a friend. Ganyan. Pero ang hindi ko maintindihan dito, hindi ko alam kung may pamilya na ito or may karelasyon. Medyo ingat na lang din sa situation. Basta tatandaan mo palagi 50-50 when it comes to a relationship ha. Hindi yung siya ang kailangan ganito, ganyan ganon. 50-50. Okay. Dito sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Nagkaroon ng paghihiwalay kasi siguro because of the LDR din, di ba? Pwedeng nahado sa point na yun. Binigay mo naman yung effort mo pagdating sa relationship na to. Yun nga lang, talaga nagkaroon talaga ng third party. Ang kumbaga doon yung situation na naging very understanding naman talaga yung isa sa inyo. Nagpahalaga naman din sa nakikita ko dito. Yun nga lang, ang nakita ko kasi dito is maaring may tao na parang nagkaroon ng pag-ayon eh. Either kaya siya sumama doon kasi siguro palagi niya nakakasama yun or nakakausap or nagkaroon ng mga buyuan o tuksuhan. Kaya nangyari na nagkahiwalay kayo. Yun. Sa iba naman, if you are in a third party relationship, oo, kasi you're trapped na no? Nandito na yung trap situation. Ang nakikita ko lang dito siguro, andun yung point na, oo, nagkakaroon ka ng reminiscing from the past na dati ganito, ganyan, ganon, no? But still, andun yung point na talagang nagbago yung situation. Yan. Pero, ang sinasabi kasi dito, basta wag ka lang daw magpapaabuso. Pero kung sa tingin mo na abuso ka sa ngayon, is meron daw darating na tao na para sa'yo. Pero kung matagal na talaga kayo nitong tao na to, at talaga may mga anak na kayo, wala na tayong magagawa doon. Pero choice mo pa rin yun. Kung mag stay ka or mag-go ka. Pero this connection is nandun na yung trap. Siguro nandun na lang yung point na I need you na lang, hindi na I love you. No, nandun na sa point na yun. Yun, because of the needs na lang. And then also, sa iba, kung wala naman kayong third-party relationship, kung mga wala kayong third-party relationship, medyo sa iba sinyo siguro handle yung overwhelming situation, Yan. Handle yung pagpapahalaga, handle yung nagkakaroon naman ng mga action, o nag-a-action naman yung isa sa inyo, ginagawa naman niya yung lahat para sa isa relationship na ito. Iba siya, may mga anak siguro, 2 or 3 or isa, something. And then yung enjoyment, yung love and support to each other, nagkakaroon naman ng pag-uunawaan, understanding, situation, nabibigay naman niya yung gusto mo, or ikaw nabibigay mo naman yung gusto niya rin. Sa nakita ko dito, pero darating daw yung time na merong sitwasyon sa buhay ng relasyon na ito na magkakaroon ng maling desisyon. May bad decision happen. Yun na medyo iwasan mo at pag-isipan mo maigi para hindi maganap. Okay? Sa part mo man yan o sa kanya. Kailangan yung mag-usap palagi o maging open up kayo sa isa't isa para yung mga bad decision na yun is hindi mangyari talaga. Pero there's a situation na bad decision na pwedeng mangyari. May pagkakamali. May maling mangyari. Tingnan natin ang iyong trabaho o money.
Ay, batang makulit. Ang mga batang maampupo na to. Pupo! Tingnan natin trabaho mo. Ay, nagpupuna. Diba, alam ni mami. Anak, baba. Alis. Nagbabakat kasi yung pupo nila sa baraha pag tumagal. Trabaho, money, cancer. Ay, sorry anak. Sorry. Tingnan mo, oh, meron kang growth, oh, regeneration. Tapos we have the moon and the moon. Ayaw mo talaga nito? Ayaw mo nito? Dito? Gusto mo dito puro dark? Yan, puro dark. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho naman, ang sinasabi dito, magtiyaga at magpursige ka raw. Oo, syempre, nakaka-disappoint kasi, di ba? Either maliit talaga yung sahod, o kaya naman is nag-fail ka. Pero, kailangan mong magtiis at magtiyaga. Pero, may dalawang sitwasyon sa buhay mo na pag-iisipan mo or magkakaroon ka talaga ng choices. Pumili ka doon. Sa iba naman sa inyo, kung sa may mga trabaho kayo, medyo disappointed. Syempre, siguro nga, baka sobra yung trabaho mo, tapos yung sahod mo maliit lang, 'di ba? O kaya is kung ano man 'yan, medyo ganung sitwasyon o kaya naman sa iba sa inyo is maaring panggabi kayo, ganyan. May mga tao na hindi nagiging totoo, mga sinungaling, mga hindi tapat. Yan ang nakita ko dito, may mga disappointed or may mga lungkot na sitwasyon o pinagsisiyahan na sitwasyon na pwede maganap o mangyari with come in this connection. But still, kinakaya mo no? Kahit mahirap, yung tinatrabaho mo o yung trabaho mo, kinakaya mo. Alam mo, nagtsatsaga at nagpupursige ka talaga. Yun na nakikita ko sa'yo dito. It's good din naman yun. Yun nga lang, syempre, pero choice mo pa rin yan. Sa pera mo naman, sa pera mo, ay sinasabi dito, hindi ko naman sinasabi na empty ka. Hindi ko sinasabi na empty ka ha. Pero kasi andun din naman kasi yung point na nagpuput boundaries ka rin naman kahit paano. Parang alam mo yung point na pinagkakasya mo yung meron ka. Ganon. Medyo hirap lang. No, medyo hirap lang. There's a loss of money. Hindi ko alam kung anong ginawa mo. Gumastos ka ba? Bumili ka ba? O hindi ka nakakaipon? Pero handun yung point talaga na hindi ko kasi nakikita yung growth pero magkakaroon daw ng twisting situation pagdating sa pera mo. Either magkakaroon ng mga bagong opportunity, mga mag-open na opportunity, o kaya naman is mga magiging panggabi ka, o kaya naman is madagdagan yung oras ng trabaho mo, ganyan. Yun yung mga mag-open sa iyo, no? Yun ang sinasabi ito. So, nga sa ngayon, medyo hirap lang, pero magkakaroon dito ng pagbabago to growth. May growth ako nakikita pagdating sa pera mo. So, ito sa inyo, may mga bagay lang din na kailangan nyo i-cut talaga, i-let go, ganyan. Or kailangan nyo talagang pag-isipang mabuti. Well, pinag-iisipan nyo naman mabuti, kaso nag-fail kasi yung iba na pera kasi may loss of money akong nakikita dito. Or pwede nila kasi hindi enough yung sahod mo talaga sa ngayon, pero magkakaroon ng regeneration or a growth situation pagdating sa kaperahan. Andito si Key. Pwede sabihin nyo is may taong nagsusuporta or makakareceive ka ng suporta or may taong magsusuporta sa iyo or ikaw sa kanya or may sinisuportahan kang tao or alaga or ano man yan. May support situation kasi ako na nakita. Yun. Arigato namasay, God bless.